Hello po sa aking mga taga-suporta dyan mula sa Pilipinas, India at saka sa United States. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo yung porsyento ng views ko sa YouTube mula sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas ay nagkakaroon ako ng 43 puntos or 43% na views. Sa India naman, nagkakaroon ako ng 70% or 7% views. At saka sa United States naman, nagkakaroon ako ng 5% or 5% views. So maraming salamat po sa mga taga-suporta sa akin, lalong-lalo na po sa mga taga-Pilipinas. Hindi nyo po ako iniwan. Kaya sana tulungan nyo akong lumaki yung maliit kong video. Kaya pasensya na po kayo kung nung isang araw hindi ako nakapag-upload kasi ayun nagka-trouble yung vlog ko. Hindi ko kasi nalagyan ng voice over kaya hindi ko siya dinilit pero plano ko talaga na hindi ko na lang siya i-upload sa aking YouTube channel. Kasi para lang kayong doon na manunood ng walang nagsasalita. So paano nyo yun maintindihan, di ba? So sa ngayon po, mayroon po akong bagong ipamahagi sa inyo. Hindi po ito isang vlog lang. Ito po ay isang babala. Isa po itong prediction na hula ko lamang po sa taong 2024 or year 2024 kung ano yung mga magaganap. Hindi naman ito sa buwan ng January, hindi naman tayo delikado sa mga bad luck na kagaya ng mga sakuna, mga trahedya, kagaya ng mga bagyo o lindol o tsunami o ano pa mang klase ng mga disaster o hagupit ng kalikasan. Pero meron lamang po akong i-share sa inyo yung tungkol sa pag-iibigan. Sa buwan kasi ng January is uso dito yung kabit serye. Uso dito yung third party. Kaya iwas-iwas kayo dyan. Yun lang man po ang maipapayo ko. Sana huwag nyo masyadong dibdibin pag nagkataon na nakikita ninyo yung partner nyo na may kasamang iba, kalandiang iba. So, pag feel nyo na talaga na parang wala na talaga, so give up. Yun na lamang po ang gawin nyo. Pero sa buwan talaga ng January is uso talaga yung third party. May kabit talaga. So, dapat bantayan nyo po yung mga jowa nyo dyan. Mapa-boyfriend mo yan o girlfriend. Check nyo lagi yung FB account niya or yung contact niya. Pero pag hindi nyo kapag hindi niya ipinakita sa inyo o ng boyfriend nyo or girlfriend nyo, pag hindi pinakita sa inyo yung messenger niya, yung mga conversations niya, so doon, di ba dapat magdududa na kayo doon na may iba. So, dapat tigil na, tama na. Masasaktan lang din kasi kayo sa bandang huli.
At mayroon din naman akong nakikita sa buwan ng January na lalong-lalo na sa mga babae, special sa mga babae is friendly. Oo, friendly sila. Hindi sila, hindi sila mm, judgmental pagdating sa mga itsura. Basta friendly lang sila. Pero wala ako nakikita sa January, sa buwan ng January na o sa buwan ng Enero na may mabubuong pag-iibigan. Yung nakikita ko lang talaga is yung third party. Yun lamang po. Kaya dapat pag-ingatan nyo po yung mga jowa nyo na hindi maagaw ng iba. Kaya yun na nga, yung nakikita ko, yung extra commitment or third party, tapos friendly na babae, pero huwag kayong maging kampante. Kasi mayroon ako nakikita na mga taong tapat o tatawagin natin na kaibigan natin pero sa bandang huli, manluloko din pala sila. O sa mas madaling salita, pwede rin natin sabihin na pwede rin sa jowa nyo ito o natin ito na parang niluluko ka lang niya. Kaya siya naghanap ng iba. So yung pakikutungo niya sa inyo is hindi tapat. So parang joke time lang na kasama niyo siya. So ayun nga, so mag-ingat kayo sa buwan na ito. Extra commitment or third party, pero magkakaroon ng pagiging magkaibigan na basta magkakaroon talaga ng pag-iibigan, may mabuong samahan na pagkakaibigan. Pero wala naman ako at sa trabaho naman, wala naman ako nakikita na na may mapapagod o may malas sa trabaho. Sa buwan po talaga ng January sa taong 2024, swerte po sa trabaho ang lahat. Kung magsusumikap, yun lang. Maging swerte ka kung magsusumikap. Aanin mo ang swerte kung wala ka namang ginagawa ng pagsusumikap, di ba? So, yun ang dapat yung paghandaan mula sa extra commitment o third party. Kasi, ano kasi ito? Feel ko talaga dito, sobra dami talaga na maglulukuhan, magkakaroon ng iba. So, yun lamang po yung masasabi ko sa buwan ng January. Yun lang po ang hula ko. At saka, by the way po, bago ko din po i-anunsyo ang isa pang extra o surprise or special episode tungkol sa dalawang nagtitrending ngayon na hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan nila kasi hirap na pong ma-judge o hirap din po na baka masira lang po kasi ito kasi pagbabasa ko is binabase ko lang sa cards. Masasabi ko po na same po kami ni Miss J. Costura na magbabasa ng card. Kasi nung time kasi na parang depressed ako, nung natutulog ako yung parang super talagang stress ako na kasi ako yung
Parang gusto ko nang isuko lahat, gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Yung pagkahiwalay namin nung first girlfriend ko nung high school. Depressed po ako noon. Pero dahil po sa mga panaginip ko, pero bago ko lang po ito na laman yung tungkol sa card reading. Kasi napanaginipan ko po talaga lahat at buo yung mga meanings ng cards. Every cards. Mula sa ace until kings. Nalaman ko po talaga ito. Hindi ko po alam kung nagtataka ako kasi ako bakit pinakita sa akin lahat. Tapos nung napanaginipan ko kasi yon, sinulat ko po talaga sa hangin as in lahat. Tapos nung pagising ko, nung may mga katanungan ako, bago lang kasi nagkakaroon ng problema yung kapatid ko doon sa karelasyon niya. So hindi ko na lang po babanggitin kung sino. So ano ba yung unahin ko? Yung una hindi, yung ngayon, yung mga cards lang. Yung hindi yung unahin ko yung ano ba ang gulo ko, yung yung i-share ko na lang sa inyo kasi po excuse me, kasi po yung nung time kasi na depressed din po ako doon dahil sa kapatid ko na basta nagkatubol po yung niya, yung relationship niya through his girl. May mga katanungan din kasi ako na gulong-gulo ako, kaya binalikan ko po yung sinulat ko sa panaginip ko sa hangin. Sinulat ko po siya sa papel hanggang sa biglang magdidilim yung paningin ko dahil sa sakit ng ulo ko kasi sa sobrang isip ko kung ano yung mga nakasulat doon, kung ano yung mga meaning ng mga barahang iyon. Hanggang sa nabuo ko talaga siya nang walang kahirap-hirap. I mean, naghihirap naman ako kasi ang sakit ng ulo ko sa pag-iisip kung ano yung mga barahan na yun. Pero hindi naman ako naghihirap sa mga meanings. Talaga naiisip ko naman talaga lahat. At trinay ko siya na sa akin, una ko po, binasahan ko po yung aking sarili ng baraha. So nagtataka ako bakit lahat ay nababasa ng baraha. Yung mga katangian ko, yung mga nakaraan ko. Nagtaka ako, lumuha ako. Di ko ini-expect na bakit tumutugma lahat. At andun na din yung mga process sa future ko, kung ano yung mga mangyayari. May nakikita po akong traveling, na mag-travel ako. I don't know kung saan ako pupunta, but I think somewhere. Kung magsusumikap na lang siguro ako makakapunta at marating ko yung tinutumbok ng baraha. And dahil sa natapos na ako sa pagbabasa ng baraha, so sinunod ko naman yung kapatid ko. So hindi ko na lang po babanggitin dito ha, kasi masyado kasi personal yung tungkol sa kapatid ko. Basta yun na yun, tumutugma lahat, pero I just let him to tell us or to tell our parents kung ano talaga yung punot dulo ng kaguluhan nila, kasi the card is just predictions o hula-hula lamang po. Hindi po tayo sigurado sa mga cards, pero kasi po ang yung kapalaran natin, tayo po mismo yung nagdadala. Hindi po sa isang material na bagay lamang. So, next is the viral and the trending topics
diba, uso na nakikita ko kasi ito one time sa YouTube at at saka sa TikTok. Sobrang sweet po nila. Meron po silang serye na ano, hindi ko na lang babanggitin kung ano yung title kasi masyado itong personal kasi tungkol po ito sa kanilang buhay. So, this is from the television na tinatangkilik ko talaga ang movie na ito kasi sobrang ganda. Andun yung mga revenge. Pero hindi ko na lang po masyadong babanggitin yung kung ano yung mga kaganapan sa teleserye nila o sa loob ng kwento nila. Okay, so sa babae po, para malinawan po ang lahat, wala po ako nakikita o pangitain o napipredict sa babae na mayroon siyang ka-love team. Yes po, totoo po yun. Dahil ang nakikita ko po is traveling. Magta-travel siya. Hindi ko alam kung saan, basta somewhere. Tapos mayroong isang lalaki na tutulong sa kanya. Hindi ko alam kung tutulong ba ito sa pag-travel niya para yung car niya is uusbong. Tapos isa rin siyang mahinahon o friendly. Madali siya makakaintindi ng mga problema. At may nakikita din po ako sa past po niya. Depressed po siya at saka may pinagsisilusan po siya. Hindi ko alam kung sa kapatid ba niya ito o sa dati po niyang nubyo. And last is the boy. Okay, dito na po tayo ha. Makinig po kayong mabuti. As a boy po, sa kanya po mismo, yung gusot. Kasi nakikita ko po talaga sa boy na sa kanyang through his or regarding his family. O mahal niya po yung kanyang anak, pero hindi ko po sure kung sa kanyang yun nga asawa. Pero may nakikita nga po talaga ako na third party. Hindi ko po alam kung sinong nagloko sa dalawa. Siya ba or yung kanyang misis o yung kinakasama na babae na may nagkakaroon na ngayon ng anak niya. Nagkakaroon na ngayon ng anak niya. And then, basta yung nakikita ko po talaga sa kanya is magulo ang pamilya niya. Then, ang susunod ko pong basahin is, may nakikita pa din po akong hiwalayan. Hiwalayan po, nakikita ko. Hindi ko po masabi na ang dalawang to regarding to his girlfriend or misis ay papakawalan niya o hiwalayan niya dahil may nakikita din po kasi ako, may potential po kasi talaga na may isa siyang kaibigan na kapanatagan niya ng loob at involvement dito yung yung pag-iibigan. Nai-inlove po siya doon sa babae na yon. Yung tinutukoy ko po kanina, nai-inlove po siya doon sa babae na yon. But the girl was think his as a friend. Diba? Sabi ko,
a girl is just a friendly. So maybe this guy is helping to the girl to the plan to travel. And then and then yun nga, yung mga nakikita ko, magulo yung pagsasama ng nila na dalawa ng girlfriend niya. I don't know if the girl o yung asawa niya yung nagloko o yung nangaliwa. So yun lamang po para malinawan kayo, sabihin ko po ito ng diretso ng buo. Wala pong relasyon ang dalawa. Maybe they have a relationship as a friend regarding to girl. Kasi para talaga sa babae is kaibigan lang talaga niya yung girl. I mean yung boy. Pero yung boy may something na pagtingin dun sa girl. Yun lamang po. Maraming salamat. Sana subscribe. Marami pa po kayong masusubaybayan ng mga uploads. At saka abangan nyo po yung February predictions ko. Maybe I upload it sa katapusan na siguro ng buwan sa January next year. So, Merry Christmas in advance. Enjoy lang po muna tayo ngayon. And Happy New Year din. So, sana walang gulo. Good vibes lang palagi. Bye-bye.